Magandang araw mga kayanita! Tunghayan po natin ang part 2 ng ating kwento na pinamagatang Sisibol pa ba ang pag-ibig? Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Gumuguhit sa lalamunan niya ang swabing lasa ng chivas. Basta ito ang alak na pinapatikim sa kanya, ay nabubuhay ang kanyang mga dugo. Muli ay sinalina ni Daniel ang baso ni Carlo. Last na ito pare. Alalahanin mong babiyahe ka pa bukas. Nag-aalalang wika ni Daniel sa kaibigan. Para namang walang narinig si Carlo. Muling tinungga nito ang laman ng baso, bago bumuntong hininga ng malalim. Huwag kang mag-alala pare, hindi pa ako lasing. Matatagalan na naman bago tayo magkita, sabi ni Daniel. Mga next year siguro, sabi ni Carlo. Taon-taon naman ang bisita ko rito eh. Umalakhak si Daniel, nakakahawa. Siguro next year ay may kasama ka na pagdalo mo uli rito. Hindi lang si Daniel ang bumibiro kay Carlo sa bagay na ito. Maging ang mga magulang niya at mga kapatid, pati na ang kanyang mga kaibigan, ay lagi nang tuksuhin siya tungkol sa pag-aasawa. Papaano ba naman, sa edad na 30, ay wala pa yata siyang ipinapakilalang girlfriend kahit kanino. Pero hindi nangangahulugang woman hater siya. Sa katunayan, maraming babae na ang nagdaan sa kanyang buhay. At sa Maynila nga, ay naghihintay si Jessa dito. Walang commitment ang relasyon nila ni Jessa. Nagustuhan niya ito dahil sexually compatible sila. Pero hindi niya matukoy kung pag-ibig ang nararamdaman niya kapag kasama ito. Katunayan, walang ligawang nangyari sa kanila. Nakilala lamang niya ito sa isang victory party na idinaos ng kanilang kumpanya dahil sa pagtatayo nila ng panibagong branch sa Batangas. Maganda at sexy si Jessa. Makita lamang niya ito ay gising na agad ang sigla ni Carlo. Pero ang nakapagtataka, hindi niya ito hinahanap-hanap kung hindi niya ito nakikita. At hindi niya maramdaman ang pag-ibig kung kasama niya ito. Pagkalipas ng isa pang oras sa pakikipag-inuman kay Daniel, naiwan ng mag-isa si Carlo sa salas. Nakiramdam siya sa paligid. Tahimik na sa silid ni Daniel. Natitiyak niyang tulog na ang kumpare sa tabi ng asawang si Carla. Mabait rin si Carla at asikasong-asikaso rin siya nito kapag siya ay nasa Baguio. Nagpasya na siyang umalis nang hindi nagpapaalam kay Daniel. Bitin siya sa tama. Gusto niyang iraos ang kalasingan sa ibang lugar, sa ibang paraan. Sobrang lamig sa labas. Ilang ulit na niyang ini-start ang kanyang Avanza, ay laging namamatay ito. Inis na inis siya. Isa pang subok at hindi pa ito umandar ay babalik na lamang siya sa bahay ni Daniel para doon matulog. Huling hirit, umandar ang makina. Napalitan ng ngiti ang nakasimangot na niyang mukha kanina at pinasibad ang sasakyan palabas. Natanaw na ni Clarissa ang daang tumutubok sa Burnham Park pero mukhang ang takot ay hindi maalis-alis kanina pa. Sana makarating na siya ng maluwalhati sa lugar ng sakayan. Sana iwala siyang makasabay ng mga adik. Kanina pa siya muntik-muntikang madapa dahil sa madilim ang daang iyon. May galos na nga siya sa binti sa pagkakatapak sa isang sangang nakakalat sa kalye. Sinikap niyang alisin ang kaba. Panay ang usal lang dasal na sana ay makarating siya ng maluwalhati sa kanyang paroroonan. Nang mula kung saan ay makarinig siya ng bulungan. Bulungang nauwi sa halakhakan. Gumapag ang kilabot sa kanyang katawan. Parang may tambol sa kanyang dibdib sa lakas ng kaba. Muli ang tawanan. Pero ngayon ay parang palapit sa kanya. Iligtas po ninyo ako, Diyos ko. Usal niya sa sarili at binilisan niya ang lakad. Lakad na nauwi sa takbo. Pare, nakatakbo! Bilisan ninyo! Narinig niyang sabi ng isang lalaki.
Isang madilim na bahagi ng park na hindi maaninag ang lugar ang naisipang takbuhin ni Clarissa. Ngunit bago pa siya nakakilos, isang kamay ang pumigil sa braso niya. "Huli ka!" Nanunuya pa ang tinig ng lalaki. "Pare, dito!" Tawag nito sa ibang kasamahan. Ubod lakas siyang tumili. Pero imposible talagang may makarinig sa kanya. Tahimik na ang paligid. Hindi siya nasiraan ng loob. Hinampas niya ng dala niyang shoulder bag ang lalaki. "Bitawan mo ako! Hayop ka!" Sigaw niya. Nasa pool ang lalaki at natumba ito. Takbo si Clarissa pataas sa park. Pero isang kamay ang nakaabot sa shoulder bag niya at nadama niyang matatangay siya pabalik. Sa palaglag sa demonyong lalaki. Binitawan niya ang shoulder bag at mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Sa likod ng malagong halamanan, tanaw na tanaw ni Clarissa ang tatlong lalaki. Palinga-linga. Halos hindi siya humihinga. Huwag lang may kakagat sa kanyang anumang hayop at kulisap, ay hindi siya mag-iingay. Bakas na bakas ni Clarissa ang galit at kilos ng tatlong lalaki. At natitiyak niyang bangag nga ang mga ito. Naamoy niya ang isa nang hawakan siya nito sa braso. At lumakad ang mga ito palapit sa kanya. Sinisipat ang malalagong halaman. Walang tigil ang kaba sa dibdib ni Clarissa. Napaurong siya sa pinagtataguan. Wala ng lugar, wala ng oras para magtago pa siya. Hinding-hindi siya makakapayag na mabiktima ng mga walang kwentang lalaki. Nagtatakbo siya. Nakita siya ng mga lasing at hinabol uli. Wala nang lingon likod, kailangang isalba ni Clarissa ang kanyang sarili. Maubos man ang hingal niya sa kakatakbo. Hanggang sa sinapit niya ang kalsada. Dali-dali pa rin siyang tumawid. Hindi pansin ang mabilis na pagdating ng isang Avanza. Isang malakas at nakabibingig tunog ng pagpreno ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nabuwal sa kalye si Clarissa. Tumakbo namang palayo ang tatlong lasing. Larawan ng pamumutla si Clarissa nang makita ang Avanzang gahibla na lamang ang layo sa kanya. Muntik na talaga siyang masagasaan. Bumukas ang pinto ng Avanza at malakas ding sumara. Halatang galit ang may-ari. "Nagpapakamatay ka ba?" Matigas na tanong ng lalaki. Wari ay napahiya. Napayuko si Clarissa. Anong klaseng lalaki ba naman ito? Sa halip na tulungan siyang tumayo para makabawi sa takot, lalo pa siyang sinisindak. Muli niyang tiningnan ang mukha nito. Wari ay naguutos ang mga ting nito. Dahan-dahang napatayo si Clarissa. At hindi inaalis ang tingin ng tumabi sa gutter ng kalsada. "May humahabol sa aking mga lasing. I'm sorry sa bigla kong pagtawid. Natakot lang talaga ako sa mga humahabol sa akin." Paliwanag ni Clarissa sa lalaki. Ang galit na mga mata ay marahang pumungay. Tiningnan pa ni Carlo mula ulo hanggang paa si Clarissa. Walang kibong binuksan ang pinto ng kanyang Avanza. "Mr. Kinakabahang tawag dito ni Clarissa. Lumingon si Carlo at nag-alok. "Here for a ride? Malayo pa ba ang pupuntahan mo?" Tanong nito. Walang kibuan ang dalawa sa loob ng sasakyan. Panay ang sulyap ni Carlo sa magandang mukha ng babae. Nang ialok niya ang sasakyan kanina, ay hindi na ito kumibo. Tahimik na sumakay lang ito at hindi na sila nag-usap. Lito naman si Clarissa. Hindi rin niya maintindihan kung bakit sumakay siya sa Avanzang ito. May kakaibang anyaya ang mababa nitong tinig nang alukin siyang sumakay. May air of confidence sa kilos, gentleness in his dark brown eyes. Isang nakakasindak na aksidente ang nag-ugnay sa kanilang dalawa. Subalit ang sumunod doon ay ang haplos ng seguridad. Nang lihim niyang sulyapan ang lalaking nagmamaneho, hindi niya maiwasan ang humanga. Gwapo, tipong macho, tipong habulin ng chicks, matipuno ang katawan. Sa loob-loob niya, masarap sigurong mayakap ng isang ganitong lalaki. Tinignan niya ang sariling orasan. Pasado 9:00 na, bago niya namalayan. Naihinto na ni Carlo ang sasakyan sa tapat ng isang maliit pero class na restaurant. Kumain muna tayo. Bumaba ito at
at binuksan ang pintuan sa kanyang tagiliran. Pinalalayan siya nito sa pagbaba. Isang ugaling bihira mo nang makita sa mga kalalakihan sa panahong ito. Busog pa ako. Anyway, dito na ako bababa. Mukhang safe naman sa lugar na ito, sabi ni Clarissa. No, walang safe sa lugar na katulad mo. You look so fragile and helpless. Hindi nakapagtataka kung habulin ka at pagtangkaan ng mga lasing na sinasabi mo. Napayong ko si Clarissa sa helplessness na nadarama. Nahahaluan pa iyon ng kawalan ng pag-asa. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa pamimilit ng kanyang ama na ipakasal siya sa hindi niya gusto. Come on, wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Kung may masama akong binabalak laban sa'yo, eh di sana kanina ko pa ginawa. Tumingala ng tingin si Clarissa sa maang mukha ni Carlo. Naghihintay ito ng kanyang sagot. Napangiti si Clarissa. Lumitaw ang biloy sa magkabila niyang pisngi. Ni hindi pa nga tayo nagkakakilala. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan mo. Saglit na napatda ang tingin ni Carlo sa kawalan bago natawa ng mahina. Oo nga naman. I'm Carlo de Guzman. Glad to meet you, Miss. Ako si Clarissa. Clarissa del Vallejo. Nabigla si Clarissa dahil matapos nitong makipagkamay ay umakbay si Carlo sa kanyang balikat. Hindi na naman niya nagawang tumanggi. Medyo naaami pa niya ang espiritu ng alak dito. Pero lalo lamang niyang nagustuhan ang amoy na iyon kay Carlo. Lalo itong nagpamacho dito. Green salad, asparagus soup at beef with broccoli ang in-order ni Carlo. Napansin ni Carlo na nakatingin sa kanya si Clarissa. Akmang susubo ito ay natigilan at tinapunan ng tingin ang babae. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ni Carlo. Gumiti si Clarissa bago hinawakan ang kutsara at tinidor at sinimulang maglagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Napangiti na rin si Carlo. Ngiting huling-huli ni Clarissa. Lalo pa itong gwapo kapag nakatawa. Pantay-pantay kasi ang mga ngipin nito, hindi tulad ng kay Ernesto. Kaiga-igayang pagmasdan ang mukha ng lalaking ito. Sumakay pa rin si Clarissa sa sasakyan nito nang umalis sila ng restaurant. Nagpumilit si Carlo na ihatid siya hanggang sa kanyang pupuntahan. Saan tayo ngayon? Tanong ni Carlo. Bigla ang tinging na ipuko ni Clarissa sa katabi. Tayo? Ibig bang sabihin, isasamahan pa siya ng lalaking ito? Saan? Miss Del Vallejo. Ang sabi ko, kung saan tayo pupunta? Ulit nito. Hindi makakibo si Clarissa. Saan nga ba siya pupunta? Naglayas nga siya. Kay Aileen ang usapan nila ni Alexis. Taliwas na ang direksyong tinatahak nila. Paano ito? Ano miss? Seryosong baling na tingin ni Carlo sa kanya habang nagmamaneho. Bababa na ako. May feeling siyang gusto niyang magtapat. Mabilis pang tumingin si Carlo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Parang naligaw na kasi ako. Pupunta ako sa kaibigan ko, pero nakalimutan ko na ang way papunta doon. Hindi na nagtanong pa si Carlo. Kumambyo sa manibela at lalo pang binilisan ang pagmamaneho. Hindi na rin kumibo si Clarissa. Malakip-kip at naghintay na lamang sa sasabihin ng katabi. Nagulat si Clarissa nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang hotel. Nang buksan ni Carlo ang pinto at abutin ang kanyang kamay, ay atubili siyang sumama. Bakit dito? Galit na tanong ni Clarissa, imbes na magtaka. Ang sabi mo, you're not sure where you're going to. So heto, dito tayo mag-overnight. Huwag kang mag-alala. Come on! Bantulot na bumaba si Clarissa. Sa tapat ng information, isang lalaking naka-uniforme ang lumapit sa kanila. Yes, sir. May I help you? We'll stay here overnight. Formal ang sagot ni Carlo. Bago tinapunan ng tingin, ang dalagang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi na niya maunawaan kung bakit siya narito. Sa piling ng isang estranghero. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan nang maramdaman niya ang kamay ni Carlo sa kanyang baywang. Tayo na, wika ni Carlo, at umakyat sila sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Huminto sila sa tapat ng isang kwartong may bilang na 308.
Mula sa kanyang bulsa, ay dinukot ni Carlo ang isang susi at pinuksan ang pinto. Bumungad sa kanila ang isang maliit na receiving room. Maganda at malinis ang kabuuan nito. Tinapunan siya ng tingin ni Carlo at napatingin siya dito. May kapangyarihan ang mga matang iyon na hindi niya maintindihan. At nagpatiuna siyang pumasok. Walang lakas ng loob si Clarissa para tumanggi. Napaigtad siya nang marinig ang pagsara ng pinto at paglak ng seradura nito. Nang tingnan niya si Carlo, nakangiti na ito sa kanya. "Tayo na sa loob," sabi ng lalaki. Alalay siya sa braso. Isang pinto ang muling binuksan ni Carlo. At tumambad ang isang simple, ngunit eleganteng silid. Sa pinakagitna ay ang kama na sa tingin niya ay kisarap higaan. Sa pinaka-headboard ay nakakabit ang built-in stereo. Sa gawing kanan ay may isang misitang bilog kung saan may telepono. Sa kabilang gilid ay isang lampshade na ang ilaw ang nagsisilbing sikat ng araw. Sa kisame ay may mga ilaw na halos hindi makapagbigay ng liwanag. May dresser sa isang panig at sa tagiliran. Sa gawing sulok ay ang comfort room. Hindi maiwasan ni Clarissa ang humanga sa silid na iyon. Ganito siguro yung madalas niyang marinig sa mga classmate niya noon na pinupuntahan nila kasama ang kanilang mga boyfriend. Eh wala naman siyang boyfriend. Bakit siya narito? "Magsha-shower lang ako." Inig ni Carlo iyon at wari ay nagising siya sa pagkakatulog. Napalitan ng kilabot ang isiping masarap matulog sa ganitong silid. Napaupo siya sa gilid ng kama. Kabado siya. Dinig mula sa banyo ang lagaslas ng tubig. Palatanda ang naliligo na ang kasamang lalaki. Nakatapis na ng puting tuwalya si Carlo nang lumabas ng banyo. Langhap na langhap ni Clarissa ang sabong ginamit nito. "Maligo ka na rin," aswal na sabi nito. Sabay abot ng isa pang tuwalya sa isang mesa at pinatuyo ang buhok sa harap na rin ng salamin. Nang hindi pa siya kumikilos mula sa pagkakaupo, ay tinapunan siya ng tingin ng lalaki. Makahulugang tingin na muli ay hindi niya matanggihan. Tumayo siya at tinungo ang banyo. Habang dumadaloy ang tubig mula sa shower, ay panay rin ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Iniiyakan niya ang kapalarang ito. Parang nakakalungkot isipin na kani-kanila lang ay natutulog siya sa kanilang silid ni Alexis. Ngayon ay narito siya sa isang pribadong lugar na ang kasama ay hindi niya kilala. Halos natuyo na ang lahat ng butil ng tubig sa kanyang katawan ay hindi pa rin siya lumalabas. Natatakot siya. Ano ang susunod na mangyayari? Bahala na. Wala ni anino ni Carlo sa buong silid, maging sa receiving room. 11:11 na ng gabi sa kanyang relo. Tulad ng nakagawian na, tinutuyo niya sa pamamagitan ng sukay ang kanyang mahabang buhok. Sa ganoong tagpo siya inabutan ni Carlo. Suot na nito ang damit na suot kanina. Tinawagan ako ng room boy at inayos ko lang ang parking ng Avanza. Naiwan ko pala sa gitna ng entrance itong hotel. Istorbo. Umismid pa ito nang lumakad palapit kay Clarissa. Napatigil ang babae sa pagsusuklay. Ipinatong ang kuyom ng mga kamay sa kanyang mga hita. Ang lakas ng kaba ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay hindi niya inaalis sa pagkakatitig sa suklay na nasa ibabaw ng tokador. Nang maramdaman niya ang dalawang kamay ni Carlo sa magkabila niyang balikat, may kung anong kilabot na nanuot sa kanyang buong katawan. Sanhin ang hawak na iyon. Dahan-dahan siyang itinayo ni Carlo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang magandang mukha. Langhap na langhap niya ang hininga nito. Wala na ang amoy ng alak. Dama na rin niya na humihigpit ang hawak nito sa kanya. Dahan-dahang inilapit ng lalaki ang mukha sa kanya. Napapikit si Clarissa. Banayad at swabing halik sa labi na tumagal ng ilang segundo. Lumipat iyon sa kanyang noo, mga mata, ilong, sa pisngi, at muli sa labi. Ngayon ay mas maalab at mainit. Pakiramdam ni Clarissa ay bulta-bultahing kuryente ang nanunulay sa kanyang katawan. Nakakakiliti at nagdudulot ng kakaibang sensasyon. Alam niyang hindi dapat mangyari ito. Tutol ang kanyang isipan, ngunit hindi ang kanyang katawan. Pinangkos siya ni Carlo. Dinala siya sa kama. At doon, nagkaroon ng kaganapan ng kinatatakutan niya.
Nakuha ng estrangherong lalaking ito ang kanyang pagkababae na iniingatan niya ng matagal na panahon ng isang lalaking hindi niya kilala. Sa isiping iyon, tuluyan na niyang hindi napigil ang umiyak sa harapan nito. Bumagsak ng higa si Carlo sa tabi niya. Hindi pa maawat ang hingal. Hindi mapatid ang pagpapawis. Bumiling ng higa si Clarissa patalikod sa lalaki. Walang tigil ang paghikbi. Umabot ang kamay ni Carlo, lumapit at yumapos kay Clarissa. Hinagkaniyang muli sa buhok at sa batok ng babae ngayong gabi niya lang nakilala. "Birhen ka pa pala," naguguluhang sabi ni Carlo. "Bitawan mo ako. Tama na. Ayoko na." Ngayon pa lang natutong tumanggi si Clarissa. Ano kaya ang mangyayari kina Clarissa at Carlo sa hindi inaasahang nangyari sa kanilang dalawa? Ano kaya ang gagawin ni Carlo sa pagkakataong iyon? Alamin po natin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless everyone!